Magandang gabi mga kaibigan at kapwa mahilig sa mga kwentong nakakakilabot. Ako si Baltazar at malugod ko kayong tinatanggap sa ating munting sulok sa YouTube na tinatawag na Creepy Pinoy Stories. Kung hanap mo ay mga istoryang magpapabilis ng tibok ng iyong puso at magpaparamdam sa iyo ng kilabot hanggang sa iyong mga daliri, na sa tamang lugar ka na. Huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe na rin para lagi kang updated sa mga bagong kwentong Pinoy na hatid ko sa bawat upload. Sumali na rin sa ating lumalaking komunidad ng mga adik sa kwentong nakakatakot at nakakapangilabot. Ngayong gabi, ihahandog ko sa inyo ang isang kwentong hindi lang basta-basta pang horror, kundi isang kwentong nakakapangilabot na naganap sa panahon ng Pasko. Ang pista ng mga regalo at saya, ngunit para kay Gabriel, ito'y magiging simula ng isang bangungot na hindi niya inaasahan. Sa Pasko ng lagim, sasamahan natin si Gabriel na isang manunulat sa kanyang paghahanap ng inspirasyon para sa kanyang nobela. Ngunit, ano nga ba ang mangyayari kapag ang iyong mga likhang kwento ay magsimulang mabuhay at ikaw mismo ang maging bida sa isang nakakatakot na realidad? Handa ka na bang malaman kung paano magbabago ang tahimik na gabi ni Gabriel dahil sa isang misteryosong regalo sa ilalim ng kanyang Christmas tree? Kung gayon, patayin na ang ilaw, maginhawa ang maupo at ihanda ang sarili sa isang kwentong tiyak na magpapalimot sa iyo sa diwa ng Pasko. Tara na't simulan natin ang lagim ngayong gabi. Sa gitna ng malamig na gabi, ang simoy ng hangin ay tila yakap ng yelo sa katawan ni Gabriel habang siya'y nag-iisa sa kanyang munting opisina sa Quezon City. Ang silid ay tanging naiilawan lamang ng desk lamp na nagbibigay liwanag sa mga kurtinang bahagyang umiindayog sa ihip ng hangin. Sa labas, ang kadiliman ay saksi sa kanyang pagpupunyagi. Nakatitig si Gabriel sa kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay tila may sariling isipan na paulit-ulit na tumatama sa backspace. Binubura niya ang mga salitang tila basura sa kanyang paningin. Mga salitang hindi niya maramdamang akma para sa kanyang kwentong pampasko na may halong katatakutan. Ang bawat pagpindot ay sumasabay sa bawat pintig ng kanyang pagkabigo. Sa paligid ng kanyang mesa ay nagkalat ang mga libro at papel na may mga guhit ng mga aswang at tikbalang mga nilalang na sana'y magbibigay ng bagong mukha sa kanyang obra. Ang mga imahe ng katatakutan ay tila ba mga multong nagpapaalala sa kanya ng desperasyon sa paghahanap ng isang bagong anggulo na magpapatingkad sa kanyang pagsusulat. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, si Mingming, ang kanyang itim na pusa, ay marahang lumapit at umakyat sa kanyang kandungan. Ang malambot na balahibo nito at ang mahinang pagngiyaw ay nagdulot ng kaunting kasiyahan sa kanyang nag-iisang buhay. Ang init ng katawan ng pusa ay pansamantalang nagbigay ginhawa sa kanyang nanlalamig na damdamin. Ngunit ang kapayapaang ito ay hindi nagtagal. Ang pagod na mga mata ni Gabriel ay sumulyap sa orasan matapos ang ilang oras ng pagtatrabaho. Hating gabi na at lumagpas na siya sa oras ng kanyang pagtulog. Ang mga oras ay tila magnanakaw na tumakas kasama ang kanyang inspirasyon. Sa kanyang silid na pinalamutian ng mga kumot na may disenyo ng mga parol at bituin, pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata sa pag-asang sa pagtulog ay may panibagong sigla na maghihintay sa kanyang paggising. Subalit ang katahimikan ng gabi ay biglang napalitan ng mahihinang yapak at tawang nagmumula sa labas ng kanyang kwarto. Ang tunog ay tila hudyat ng isang hindi inaasahang bisita. Sa pagtingin niya sa orasan,
2:00 na ng madaling araw, araw na ng Pasko. Ang oras ay tila humihiyaw ng isang misteryo. Bumangon si Gabriel at sa kanyang pagbaba ay laking gulat niya nang makita ang isang kahon na may pulang balot sa ilalim ng kanyang Christmas tree na wala naman doon kanina. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok at ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng kabog ng kanyang dibdib. Ano ang laman ng kahon na ito? At sino ang nag-iwan nito sa ilalim ng kanyang Christmas tree? Ang mga tanong na ito ay nag-udyok kay Gabriel na buksan ang kahon. Hindi niya alam na ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay magsisimula na sa pagbukas nito. Ang kanyang tadhana ay tila nakataga na sa mga pahina ng isang kwentong hindi pa niya nasusulat. Nanginginig ang mga kamay ni Gabriel habang dahan-dahang binubuksan ang kahon na tila isang malagim na misteryo ang naghihintay sa kanyang pagdampi. At doon, sa ilalim ng takip, bumulaga sa kanya ang malamig at walang buhay na katawan ni Mingming na may punit-punit na ribon sa leeg. Ang kanyang pusa na kanina lang ay buhay na buhay at naglalambing sa kanya, ay ngayon ay isang malungkot at nakakagimbal na imahe ng kamatayan. Sa matinding pagkabigla at takot, hindi niya napigilang mapasigaw at tumakbo pabalik sa kanyang silid. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Nagmamadali na ilayo siya sa bangungot na iyon. Ngunit sa kanyang pagbalik, isang bagong kakilakilabot na tanawin ang bumungad sa kanya. Ang mga salitang maligayang Pasko ay nakasulat sa pader gamit ang tila dugo. Bawat letra'y tumatago sa kanyang kaluluwa, nagdadala ng malamig na takot sa kanyang mga ugat. Pagbukas niya ng kanyang computer, ang kanyang draft ng kwento ay naglalaman na ng mga pangyayaring nagaganap sa kanya sa kasalukuyan. Ang kanyang mga salita na datiya produkto lamang ng kanyang malikhaing isipan ay tila nagiging totoo ngayon. Ang bawat eksena, bawat dialogo ay naglalarawan ng kanyang kasalukuyang bangungot. Ang realidad at katang-isip ay naghalo, nag-iwan kay Gabriel ng tanong, ano ang totoo? Sa pagtanto ni Gabriel na ang mga klise na kanyang isinulat ay maaring magkatotoo at maging banta sa kanyang buhay, nagmadali siyang mag-impake ng kanyang mga gamit. Ang bawat kilos ay mabilis at may layunin. Sinusubukan niyang iligtas ang kanyang sarili mula sa hindi maipaliwanag na pangyayari. Isinilid ni Gabriel ang kanyang laptop sa backpack at nagtangkang tumakas sa pamamagitan ng fire ladder sa bintana ng kanyang kwarto. Ang hangin ng madaling araw ay humaplos sa kanyang mukha, nagbibigay ng kaunting pag-asa na maaari pa siyang makaligtas. Ngunit sa kanyang pagtakas, isang duwending may masamang ngiti ang lumitaw mula sa dilim at pumutol sa lubid ng fire ladder. Ang ngiti nito ay puno ng kasamaan. Ang mga matay nagliliyab sa pagkasabik sa kaguluhan. At sa isang iglap, si Gabriel ay nahulog mula sa itaas. Ang kanyang sigaw ay nilamon ng gabi. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa malambot na niyebe. Ang lamig ay agad na yumakap sa kanyang nasasaktang katawan. Ang pagbagsak ni Gabriel ay simula pa lamang ng mas malalim na bangungot. Ano ang naghihintay sa kanya sa loob ng kanyang tahanan na ngayoy puno ng dugo at kaguluhan? Ang susunod na kabanata ay magbubunyag ng mas marami pang kakilakilabot na misteryo. Dahan-dahan, pilit na bumangon si Gabriel mula sa malamig na yakap ng niyebe. Ang kanyang katawan ay puno ng sakit at galos, ngunit ang kanyang diwa ay mas lalo pang nasaktan nang makita niyang basag na ang screen ng kanyang laptop
ang kanyang sandata at kaibigan sa paglikha ng mga kwento. Sa kabila ng sakit at panghihinayang, pinilit niyang tumayo at nagpa siyang bumalik sa loob ng kanyang tahanan. Marahan niyang binuksan ang likod na pinto at ang eksena sa loob ay sapat na upang patindihin ang kanyang pagkabahala. Ang sahig at dingding ay tila pinintahan ng dugo at kaguluhan. Habang naglalakad siya patungo sa kusina, ang bawat hakbang ay parang paglalakbay sa isang bangungot. At doon, sa gitna ng kusina, isang kumukulong kaldero ang kanyang nakita. Ang santahat na lumulutang sa ibabaw ng kumukulong tubig ay tila isang malagim na paalala na ang mga halimaw na kanyang nilikha sa kanyang mga kwento ay maaaring nasa paligid lamang nag-aabang. Nanginig si Gabriel hindi lamang sa takot kundi pati na rin sa galit. Kailangan niyang lumaban para sa kanyang buhay. Ang kanyang puso ay puno ng pangamba habang pilit niyang hinahanap ang pinakamahusay na paraan upang ipagtanggol ang sarili. Ano ang susunod na mangyayari sa kanya sa loob ng bahay na ito na puno ng lagim? Sa loob ng isang madilim na aparador, nakaupo si Gabriel. Yakap ang kanyang mga tuhod habang nagtatago. Ang kanyang isipan ay naglalakbay pabalik sa mga panahong puno siya ng saya bilang isang programmer. Ang mga alaala ng kanyang pamilya at ang mga pagsubok na kanyang nalampasan. Ang bawat alaala ay parang isang piraso ng puzzle na bumubuo sa kanyang buhay. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa at takot, ang kanyang puso ay tila sinasakal ng presensya ng mga nilalang na nagmula sa kanyang mga sinulat na ngayon ay naglalakad sa labas ng kanyang kwarto, nag-uusisa, naghahanap. Habang lumalalim ang gabi, ang mga sirena ng pulisya ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa labas. Ngunit sa loob ng aparador, alam ni Gabriel na huli na ang lahat. Ang mga sirena ay hindi na magiging simbolo ng kaligtasan, kundi hudyat ng katapusan ng kanyang kwento. Ang kanyang mga sinulat ay hindi na lamang basta mga salita sa pahina. Ito na ang magiging huling yugto ng kanyang buhay. Mga ka-creepy Pinoy, ang kwento ni Gabriel ay paalala na ang ating mga likha ay maaaring magkaroon ng buhay at pwedeng bumalik sa atin. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na mga istorya. Sumama sa ating komunidad at patuloy na matakot. Hanggang sa muli mga kaibigan, at tandaan sa susunod na upload baka ikaw na ang bida sa iyong sariling bangungot. Mag-ingat at magpatuloy sa pagtuklas ng lagim kasama ako, si Baltazar. Goodbye for now.